Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa inyong lahat. Ako si Rhoda. Hindi ko inakalang mapupunta ako sa araw na kailangan kong ikwento to. Pero heto ako, humihinga ng malalim, umaamin sa mga bagay na sana ay hindi ko na lang naramdaman. Mabuti akong asawa, mabuti akong tao. At least, yun ang paniniwala ko. Hanggang may dumating na isang presensyang hindi ko inasahan, si Vince. Anak ni Edwin, 23, tahimik. Halos walang ingay kung gumalaw. At noong una, iniisip ko, natural lang na mailang siya sa akin. Sino ba naman ako sa buhay niya? Bagong asawa ng tatay niya, bagong muka, bagong mundong kailangan niyang pasukin. Pero sa bawat araw na kasama namin siya, may napansin akong hindi ko kayang ipagwalang bahala. May paraan siya ng pagtingin na hindi pang pamilya. Nang lumipat siya sa bahay namin para sa bagong trabaho, handa akong maging maingat. Kaya ko to, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong maging welcoming, maging mabait. Pero paano kung sa unang linggo pa lang may kumikiliti na sa sikmura ko? Hindi dahil sa takot. Hindi dahil may ginawa siyang mali. Pero dahil ramdam ko na pinapanood niya ako, hindi yung bastos na tingin ha. Hindi ganon. Pero yung tingin na parang iniintindi niya bawat galaw ko. Unang beses kong naramdaman ang kilabot habang nagluluto ako. Yumuko ako para kunin ang chopping board. Tahimik ang buong bahay. Pero pagyuko ko, biglang tumigil ang kilos ni Vince sa likod ko. I froze. Hindi ko siya makita, pero ramdam ko yung presence niya. Yung pag-hold ng breath niya. Paglingon ko, parang wala lang. Binigay niya ang sibuyas. Tita, eto po, normal na boses, normal na kilos. Pero hindi normal ang naramdaman ko, at doon nagsimula ang pagdududa. Habang sinusuklay ko ang buhok ko, nakikita ko siya sa gilid ng mata ko. Hindi umaalis ang tingin. Hindi naman masama, pero mahaba. Parang may sinusukat. Kapag nagwawalis ako, o kapag napapatuwad ako para punasan ang sahig, napapansin kong tumitigil siya sa ginagawa niya, parang may inaantay. At isang beses, habang nag-i-stretch ako sa harap ng glass door, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero sa likod ko, doon ko siya nahuli. Pinapanood niya ako sa reflection. Nanigas ako. Siya rin, hindi kami nag-usap tungkol doon. Pero hindi ko iyon nakalimutan. Habang nag-aayos ako ng mesa isang hapon, may dumaan sa likod ko. Tahimik. Akala ko si Edwin. Paglingon ko, si Vince pala. Hindi siya agad umalis. Nagtagpo yung mga mata namin ng mas matagal kaysa dapat. Hindi siya nagsabi ng kahit ano. Pero may tanong sa tingin niya na hindi niya binibigkas. At ang mas masama, may sagot akong hindi ko dapat naramdaman. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na nag-i-imagine lang ako. Pero bawat araw, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang tensyon na pilit kong itinatago. Ramdam ko siya. Ramdam ko ang pagtigil niya kapag nandyan ako. Ramdam ko ang paraan niya ng pag-iwas kapag nahuli ko siyang nakatingin. At ramdam ko ang sarili kong kabang hindi ko maipaliwanag. Hindi ako tanga. Alam kong may napapansin siyang hindi niya dapat nakikita. At ang kinakatakot ko, baka ako rin may nakikita sa kanya na hindi ko dapat tinitingnan. Dito nagsimula ang lihim na hindi ko alam kung kakayanin ko pang itago. Akala ko tapos na ang kaba at tensyon. Pero hindi pala. Ang totoo, nagsisimula pa lang ang delikadong sayaw na hindi namin pinlano. Pero unti-unting hinihila kami ng bawat tingin, bawat paglapit, bawat sandaling hindi namin mapigilan. Gusto kong paniwalaan na kaya kong iwasan si Vince. Na kaya kong panindigan ang pagiging mabuting asawa, mabuting babae. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas lumalapit siya at mas nahihirapan akong umiwas. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, na may nararamdaman siya o na may nararamdaman ako pabalik. Maaga pa nung nagluluto ako ng agahan, tahimik ang buong bahay, parang wala pang buhay.
Ako lang dapat ang gumagalaw, ako lang dapat ang may ingay. Pero naramdaman ko ang marahang pagdaan niya sa likod ko. Hindi siya dumikit, hindi siya humawak, walang sinabi. Pero ramdam ko ang init ng katawan niya. Isang iglap lang, isang hinga, pero sapat para mapakapit ako sa counter, para pigilin ang hindi inaasahang pag-angat ng dibdib ko. Hindi ko siya nilingon, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Parang may kinikilatis. Parang may gustong sabihin pero pinipili niyang manahimik. At sa katahimikan na yon, para kaming may pinirmahang kasunduan na hindi binibigkas. Pero pareho naming naririnig. May pagkakataong may nahulog na kutsara. Yumuko ako para pulutin, nagmamadali, walang mali siya. Pag-angat ko ng ulo ko, nandun siya. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatingin. Pero ang mga mata niya, may hawak. May tanong, may hindi niya masabi, napatigil kami. Isang tingin, isang segundo. Pero punong-puno ng tensyon na parang isang maling galaw lang, may babagsak. Mabilis siyang umiwas. Para siyang batang nahuli sa maling gawain kahit wala naman siyang ginagawa. Ako rin ay umiwas. Pero hindi ko maitago ang bilis ng pagtibok ng puso ko, parang gustong kumawala. At doon ko naisip, bakit parang ako ang nahuhuli? Hindi siya? Nagpupunas ako ng counter, may maliit na tuwalyang nakasabit sa balikat ko. Mainit, halatang kagagamit ko lang. Habang nagpupunas, nadulas ito pababa sa braso ko. Maliit na eksena lang dapat yon. Walang kahulugan, walang laman. Pero nang lingunin ko, nakatingin si Vince. Nanigas siya. Hindi huminga, parang statue hindi inaasahang nabuhay sa maling sandali. Wala siyang sinabi, wala rin akong sinabi. Pero ramdam ko ang gulat niya. Ramdam ko ang pag-iwas niya pero hindi sapat. Ramdam ko ang bigat ng hangin parang may inaantay. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko, kunwari walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, may umakyat na init mula sikmura ko papuntang leeg. Hindi ko alam kung hiya iyon, kaba, o isang bagay na hindi ko dapat na amoy mula sa sarili ko. Isang hapon, nagfo-fold ako ng mga damit sa kwarto. Tahimik. Walang dapat istorbo. Nakabukas ang pinto ng bahagya. Hindi ko pinansin. Kwarto ko naman ito. At bakit ko iisipin na may papasok? Hanggang may dumaan. Hindi ko siya agad nakita pero naramdaman ko. Alam niyo yung presensya na tumatama sa balat kahit hindi hinahawakan. Paglingon ko, si Vince. Dapat tuloy-tuloy lang ang lakad niya, pero huminto siya. At tumingin, diretso, hindi nagulat, hindi rin bastos. Parang hindi niya alam kung aalis ba siya o lalapit. Sorry po, mahina, pero may panginginig, may laman, may bigat, at ang boses niyang yon, hindi ko malilimutan. Hindi bastos, hindi agresibo, pero puno ng hindi niya masabi. At ang katotohanan, puno rin ako ng hindi ko masabi. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya sinita. Pero hindi ko rin siya hinayaang manatili doon sa pagitan ng pinto at kama ko. Ang ginawa ko, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Hindi para patigilin siya, hindi para itaboy siya, pero para pigilin ang sarili ko. Dahil sa sandaling yon, may umikot sa sikmura ko. Isang init na matagal nang natutulog at ngayon ay nagising ng hindi ko pinahintulutan. Habang nakasandal ako sa likod ng pinto, marahan kong hinawakan ang dibdib ko, pilit inaayos ang tibok na hindi ko maawat. At tahimik kong tinanong ang sarili ko hanggang kailan ko pa kaya tong pigilan. Kung bawat araw may binubuksan siyang bahagi ng sarili kong matagal ko nang isinara, mula noon iba na ang bawat sandali. Iba ang kilos ko kapag naririnig ko ang mga hakbang niya. Iba ang pakiramdam ko kapag dumadaan siya sa likod ko. Iba ang pintig ng puso ko kapag nagtatama ang mga mata namin. Gusto kong umiwas. Gusto kong tapusin ang kung anong nabubuo sa pagitan namin. Pero ang totoo, ako ang hindi makaiwas. Dahil sa bawat pag-iwas ko, may gumuguhit na tanong na paulit-ulit. Ano ba talaga ang hinihintay ng mga titig niyang yon? At mas nakakakilabot, mas nakakainit, mas delikado. Bakit parang hinihintay ko rin iyon? Akala ko kaya ko pang iwasan ang nararamdaman ko. Akala ko sapat pa ang lakas ng loob ko
para tumalikod sa anumang tensyong nabubuo sa pagitan namin. Pero dumating ang gabing yon, isang gabing malamig, tahimik, at parang sinadya ng tadhana. Umulan ng mahina, hindi dramatiko, pero sapat para maramdaman ko ang lamig na bumabalot sa buong bahay. Tahimik ang paligid, parang may hinihintay na hindi ko alam kung kaya kong harapin. Habang naglalakad ako pababa para uminom ng tubig, may natanaw akong anino sa sala. Hindi ko agad nakita ang mukha, pero kilala ko ang postura, ang balikat, ang pag-upo. Si Vince. At nang lumapit ako, napansin kong may pinupunasan siya sa pisngi. Dahan-dahan akong lumapit, hindi sigurado kung dapat ba akong umalis o tumabi. Pero bago pa man ako makalapit, napatingin siya. Namumula ang mata. At sa unang pagkakataon, hindi malakas, hindi sigurado, kundi basag ang boses niya. Tita Rhoda, pasensya na. Hindi ko na po alam minsan kung saan ako lulugar. Para akong tinamaan. Gusto kong umatras pero hindi ko magawa. Parang hinihila ako ng bigat na nararamdaman niya. At ng bigat na matagal ko ng pilit itinatago. Umupo ako sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero mas malapit kaysa dapat. Vince, bakit ka umiiyak? Mahina akong tanong. Saglit siyang nag-isip ng isasagot. Pero nang nagsalita siya, diretso sa puso ko ang tama. Iisa lang po ang nagpapagaan ng pakiramdam ko dito. Huminto siya, huminga ng malalim. Kayo, parang may humila sa hangin mula sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumingin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang iyon. Ako raw ang nagpapagaan ng loob niya. Hindi dapat. Hindi pwede. Pero bakit parang may kung anong parte ng puso kong natuwa? Hindi ko iyon inamin ng malakas. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang pag-angat ng init sa mukha ko, sa batok ko, sa dibdib kong pilit kong pinapanatiling kalmado. At doon nagsimula ang sandaling hindi ko akalaing haharapin ko. Tumayo siya para kuhanan ako ng baso ng tubig. Natural lang, walang mali siya dapat. Pero nang ibinigay niya sa akin ang baso, dumampi ang braso niya sa braso ko. Hindi sinasadya, hindi sinadya dapat. Pero ang init, Diyos ko, tumagos sa balat ko, na para bang matagal na itong nangungulila sa isang haplos na hindi ko dapat hanapin. Napatigil ako, napatingin siya, at para kaming parehong natulala sa sandaling dumikit ang katawan namin. Isang segundo lang, pero parang tumigil ang mundo. Umatras ako, pilit na kinakalma ang sarili. Pero si Vince, sumulong. Walang mali siya, walang panggigigil, pero may lakas ng loob na hindi ko inaasahang makita mula sa kanya. Tita, mahina. Mababa ang tono, mainit ang hininga, at nang maramdaman ko ang paglapit ng mukha niya, isang pulgada lang ang pagitan. Naramdaman ko ang kilabot na hindi ko alam kung dapat kong ikatakot o ikatuwa. Hindi niya ako hinawakan, walang lumampas. Pero ang sandaling iyon, yung titig, yung hininga, yung pagitan ng ilaw at dilim sa mukha namin. Kung bahagya lang lumapit ang isa sa amin, kung kaunti pa ang paglapit, may mangyayaring hindi na namin mababalikan. Naramdaman ko ang pag-angat ng dibdib ko. Ramdam ko ang sariling hinga ko na parang nauubos. At bago pa tuluyang mawala ang kontrol ko, mahina kong nasabi, Vince, tama na. Tumigil siya, parang nahimasmasan, parang naalala niyang ako ang asawa ng tatay niya. Umatras siya, pero huli na. Kahit hindi kami lumampas, kahit walang humawak, walang halik, walang kasalanang lantad, may nangyari. May nangyaring mas delikado kaysa pisikal na paglapit. May nabuksan, may inamin, may natikman na hindi naman talaga dapat matikman, hindi sa katawan, kundi sa hangin sa pagitan namin. At habang nakatingin ako sa sahig, pilit na inaayos ang sarili kong huminga, alam ko ang totoo, lumampas kami sa linyang hindi dapat tinawid. Wala pang nangyayaring mali, pero mali na ang lahat. At ang mas masakit, mas nakakatukso ang bagay kapag alam mong bawal. Tahimik kami pagkatapos, walang nagsalita, walang nagtanong, walang umamin. Pero bawat segundo, ramdam ko pa rin ang hininga niya malapit sa leeg ko. Ramdam ko pa rin ang init ng braso niya sa balat ko.
Ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya sinabi, pero malinaw na malinaw sa pagitan namin. At sa gabing yon, habang pinipilit kong huminga ng normal, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Kung hindi ko siya pinigilan, ano kaya ang nangyari? Pagkagising ko kinabukasan, ramdam ko agad ang pagbabago sa hangin ng bahay. Iba ang tahimik. Hindi ito yung simpleng walang ingay, kundi yung tahimik na parang may pilit na iniiwasang pag-usapan, tignan at balikan. Si Vince, hindi niya ako tinitingnan, hindi rin siya lumalapit. Hindi tulad ng dati, hindi siya dumadaan sa likod ko, hindi siya napapatigil sa tuwing dadaan ako. Pero alam kong hindi ito paglayo. Hindi ito galit, hindi ito pag-iwas na walang dahilan. Ito yung klase ng pag-iwas na ginagawa ng taong natatakot sa naramdaman niya kagabi. At ang mas nakakatakot, natatakot din siyang alam kong naramdaman ko rin. Habang nag-aalmusal, si Edwin ang unang nagsalita. Rhoda, parang ang tahimik ni Vince ngayon. May nangyari ba? Nanlamig ang kamay ko. Tumigil ang kutsara sa ere. Wala naman siyang alam, wala naman siyang nakita, pero ramdam niya. Ramdam ng asawa ko ang tensyon na pilit kong tinatakpan. Stressed lang siguro siya sa trabaho. Sagot ko, pilit ngumiti. Pero alam kong magaspang ang tono ko. At si Edwin? Nagtagal ang tingin sa akin para bang sinusuri kung nagsisinungaling ba ako. At sa unang pagkakataon, nahuli ko ang sarili kong kinakabahan sa asawa ko dahil sa naramdaman ko para sa anak niya. Hapon na noon, kakapunta ko lang sa kwarto para magpalit. Hindi ko sinara ng buo ang pinto. Wala naman akong inaasahan. Habang inaayos ko ang kwelyo sa harap ng salamin, napansin kong may gumalaw sa likuran ko. Parang anino. Pagtingin ko sa refleksyon, si Vince, hindi siya pumasok, pero nakatayo siya doon, parang natigilan sa nakita. Hindi bastos ang tingin niya, pero malinaw na hindi ito tingin ng isang anak sa asawa ng tatay niya. Para kaming parehong napako. Bahagya kong inayos ang blouse ko, parang natural na reflex kahit wala naman talagang dapat itago. Vince, mahina kong sabi, halos walang boses. Pwede bang umalis ka muna? Pero ang mata niya, may bahagyang lungkot, konting pagnanasa, konting pagsuko, na parang minamarkahan niya ang sandali bago siya sumunod. Naglakad siya palayo. Dahan-dahan, para bang bawat hakbang ay pilit niyang nilalabanan ang sarili niya. At nang tuluyang nagsara ang pinto, napaupo ako sa kama. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa takot. Pero dahil alam kong kung nanatili siya roon ng ilang segundo pa, baka hindi ko na alam ang kaya kong pigilan. Gabi na, tahimik ang buong bahay. Parang walang nangyaring kahit ano. Pero sa loob ko, hindi pa humuhupa ang tensyon ng araw. At doon ko narinig, mahina, dahan-dahan. Hindi ito pagkatok ng asawa ko. Hindi ito paglapit sa pinto ng taong may lakas ng loob. Ito yung mahina at nag-aalanganing paglapit ng taong may pinipigil, may pangamba, may gustong sabihin. Pero hindi alam kung dapat bang lumapit. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin, si Vince. Nakayuko. Parang bata. Pero yung mata, puno ng emosyon na masyado ng malalim para balewalain. Tita Rhoda, mahina niyang sabi, aalis na po ako bukas. Parang biglang lumubog ang dibdib ko. Aalis? Halos pabulong kong sagot. Bakit? Baka po mas mabuti. Para hindi na kayo mahirapan. Hindi niya sinabi, pero malinaw. Para hindi rin siya mahirapan. Para hindi kami tuluyang maligaw. Para hindi kami magkasala. Huminga siya ng malalim, parang pinipilit tapusin ang sariling lakas. Pero bago po ako umalis, may gusto sana akong sabihin. At doon ko naramdaman ang pag-init sa leeg ko, sa dibdib ko, sa sikmura ko. Hindi siya lumapit, hindi siya humawak. Pero yung presensya niya sa harap ko, malapit pero hindi sumusugod, parang humahaplos sa balat ko kahit hindi man lang siya dumadampi sa akin. Tumingin siya sa akin, diretso, totoo, walang paligoy. Tita Rhoda, kung may pagkakataon lang, kung hindi lang ganito ang sitwasyon, hindi ko alam kung gusto kong marinig ang kasunod.
o hindi ko na dapat payagan pa. Huminga siya ng mas malalim. Tumingin sa akin. At sa sandaling iyon, para bang kami lang ang dalawang tao sa mundong kay daling masunog. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Kaya napapikit na lang ako sandali, pilit hinahanap ang sagot sa loob ko. Isang tanong na hindi ko masabi kahit kay Edwin, kahit sa sarili ko mismo. Kung may taong nagparamdam sa inyo ng ganito, kumakabog ang dibdib ko. Iiwasan niyo ba? Huminto ang boses ko. Bumigat ang dibdib ko. At sa sandaling iyon, hindi ko malaman kung alin ang mas mabigat. Ang umiwas para sa tama o ang umamin sa nararamdaman kong pilit kong itinatanggi. Kung papakinggan ko ang sarili kong puso, ano bang mangyayari sa aming dalawa? Nakatayo pa rin si Vince sa harap ko. Hindi ako makagalaw. Hindi siya makalapit. At doon natapos ang gabing yon, hindi dahil may mali kaming nagawa, kundi dahil pareho naming naramdaman ang bigat ng anumang mangyayari kapag may isa lang sa aming nagpadala. Wala siyang sinabi, wala rin akong nasabi. Pero ang katahimikan sa pagitan namin, iyon ang pinakamalakas na sigaw ng gabing yon. Dahan-dahan siyang umatras, parang nangangamba na baka lalo kaming masunog kapag nanatili pa siya roon. At habang nakatayo ako sa pintuan, hawak ang dibdib kong hindi ko mapakalma. Pumasok ang tanong na ayokong isipin. Pero hindi ko na kayang itanggi. Nasa harap ko ang taong kayang guluhin ang buong buhay ko. At ang tanong ko na lang sa sarili ko ay kung kaya ko ba talagang lumayo. O kung unti-unti na akong hinihila ng damdaming hindi ko maunawaan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.